Pinakamura 28 pesos. Oh. May 28 pesos na pala dito. 38, 48, 68, 98. Ano? Ayan. Kita nyo ba? Ayan, made in Japan yan. Made in Japan. Yan yung sinasabi ko sa inyo na made in Japan. Pag dilaglag mo talaga, hindi yan mababasa. Then, sa kitchen, meron kayong makikita dyan nakakaiba. Yung mga hindi nyo pa nakikita na ginagamit sa Pilipinas, na ginagamit sa Japan, ay meron dito. Price talaga namin doon na binigay doon sa unang quotation. Talagang napakamahal. Hindi naman palaging malaki ang benta or minsan tama, minsan abonado pa. Ay, ganun talaga ang negosyo. No? Pero tumagal tayo, no? Simula nung nag-resign ako dito. Hindi nyo ako makikilala, hindi ako magiging isang negosyante rin no? Kung hindi dahil din sa company na to. Dahil turuan sila, paano sila maigay, paano makisama sa mga walang hiyang empleyado. Yun yung mga natutunan ko dito. Tumaas yung rango. Siyempre, pag tumaas yung rango natin, tataas din yung sahod natin. No? Hindi tuloy ako makapag-video ng ayos kasi dahil baka masita tayo ng guard. Palayasin tayo. No? Dito tayo ngayon sa Ayala Mall Vermosa dahil meron tayong i-check na signage na gawa sa Sintra board na ni-request ng ating client na ma-check kasi isa tayo sa mapala na magbigay ng quotation sa kanila para sa panibago nilang store na itatayo dito sa parting Cavite. Ayan, pupunta tayo dito nasa loob. Kailangan ko lang makita, kailangan ko lang ma-visit yung store nila. Hindi naman bago sa akin tong store na to, nanggaling na rin ako dito. Kailangan ko lang makita yung materialis nito, kung ano yung ano ba yung ginamit ng dati nilang supplier para mabigay rin namin yung same quality na ma-quote namin sa kanila. Ayan. Kung bakit sila naghahanap dito sa part ng Cavite ay kailangan nila makahanap ng supplier na kumbaga per area na lang. South, North, yan. Yun yung mga gahanap sila ng possible na supplier na meron dito para dito na sila magpagawa. Kung South area, yung area nilang supplier doon sa mga branches nila dito sa part ng Cavite, Laguna, ayan, ay yun yung masiserve namin. If ever na kami yung mapalad na makakuha or ma-award sa amin yung project na yun. No? Sana ngayon, magkasundo kami sa presyo, sa quality, wala naman sa amin problema yung quality na ibibigay namin, pero kailangan lang namin makita yung mismong quality na ginawa nung dati nilang supplier na malalaman naman natin kung ano yung ginamit nila. Kasi pagdating naman sa printing, pare-parehas na naman yung materialis na ginagamit dyan. Depende na lang sa machine lang naman tayo nagkakaiba. Tsaka kung paano ginawa o pinaroses sa production yung mismong place na yon or yung mismong services or product na in-offer namin sa mga aming mga clients. So yeah, tara, samahan nyo kami. Samahan nyo ako na makita kung saan nga ba tayo pupunta. Okay, let's go! Hindi tuloy ako makapag-video ng ayos kasi dahil baka masita tayo ng guard, palayasin tayo. No? So, bibigyan ko lang kayo ng way back story ko nung time na nagtatrabaho pa ako dito sa Japan Home Center. Tumagal din ako dito ng mga almost 4 years, I think. Pero tingin ko ano naman ako dito nag-resign naman. Nag-resign ako dahil siyempre, nagnegosyo na tayo. Hanggang ngayon, negosyante pa rin kung ano ba yung negosyo ko noon. Nung nag-resign ako, hanggang ngayon, negosyo pa rin. Negosyo pa rin, yun. Kumbaga, parang andito na tayo kahit na di naman palaging malaki ang benta or minsan tama, minsan abonado pa. Ay, ganun talaga ang negosyo. No? Pero tumagal tayo, no? Simula nung nag-resign ako dito kay Japan Home Center. Bigyan ko lang kayo ng idea kung ano yung mga nangyari sa akin noon. No? Kung ano yung mga naitulong sa akin ni Japan Home Center. Itong company na to. Marami ako dito, halos kalahati ng buhay. Hindi naman, kalahati ng mga natutunan ko, yung pagiging confidence ko, pakikihalubilo sa mga customer, sa mga empleyado, kung paano mag-train ng maayos, paano turuan sila, paano sila maigay, paano makisama sa mga walang hiyang empleyado. Yun yung mga natutunan ko dito, mga learnings, napakarami talaga. Halos talagang dito ako, kumbaga, hindi nyo ako makikilala, hindi ako magiging isang negosyante rin, no, kung hindi dahil din sa company na to. Dahil din sa mga nagtiwala sa akin na maging isang part ng company, ng Japan Home Center. At isa rin ako dito sa bukod tanging sila yung kumpanya na nagtiwala dito sa kakayahanan ko na maging isa sa ahead di man ganun kataas yung posisyon ko, pero ahead naman kahit paano dun sa mga dito sa branch na mga hinawakan ko. Marami rin kasi akong mga hinawakan na branches ni Japan Home Center para i-manage yun pagdating sa stocks,
display, yan yung isa sa yan yung mga karamihan kong hinahandle noong nagtatrabaho pa ako kay Japan Home Center. Ayan. So napakadami. Halos dito ko binuhos yung pagiging dito ko binuhos lahat, pagiging masipag, pagiging tapat sa aking serbisyo. Ganoon naman talaga ako simula nung nagsimula ako mag-empleyado. Na syempre, kailangan kong ibuhos lahat yung pagiging isang maayos na empleyado para tumaas yung posisyon. Kasi yun naman ang gusto natin na magkaroon tayo ng mataas na posisyon. Kailangan maayos yung trabaho natin para isa tayo sa mapili na tumaas yung rango. Siyempre, pag tumaas yung rango natin, tataas din yung sahod natin, no? Yun. Kaya sa mga empleyado ngayon, no, huwag niyong baliwalain yung bawat trabaho na ginagawa nyo ngayon. Bigyan nyo ng importansya yan. Malay nyo, isa yan sa maging oportunidad o maging dahilan din kung ano ba yung gusto nyong gawin na landas na baka yan din yung maging isa sa maging sanhi or magkaroon ng diyan kayo matuto kung paano maging isang matagumpay na nilalang, maging matagumpay na tao or maging isang matagumpay na mamamayang Pilipino, di ba? Malay mo, yan yung maging dahilan. Yun lang, napakahaba na ng istorya ko. Hindi lang ako makapag-video dito. Kaya sa mukha ko lang talaga nakatapat. Mananawa talaga kayo sa pagbumukha ko nito. Ayan. So mamaya papasok tayo mamaya. Kinuwentuhan ko lang kayo about dun sa mga story na nangyari dito sa loob ng company na to kung saan ako dati nagtrabaho. Ayan. So ngayon, papasok tayo ngayon. Ayan. Titingnan natin kung ano yung mga dapat nating makita o mai-check para mai-check yung mga signages nila dito na gawa sa Sintra board. Kasi yun yung pinapa-quote sa atin nung mismong office na mga signages. No? Tara, samahan niyo ako. Nakapasok na nga tayo dito sa Japan. Nakausap ko na. Sinend ko na rin dun sa supplier, sa office, sa mga ma'am-sir nila. Ayan. Ito yung counter nila. Yes, yun. So ngayon, nakausap ko na rin naman yung sa office. Nakita ko na kung ano yung mga klase na ginamit nilang supplies dito. Kung anong kapal, anong class ba siya. Diba? May mga class kasi yung mga Sintra board na yun eh. Merong class A, class B, class C. Yan, depende yan. Ano ba yung mga, bigyan ko ng idea kung ano yung mga pinagkaiba ng class A, class B, class C. Ang pinagkakaiba lang yan, parehas lang yan texture. Ang pinagkaiba lang ay yung bigas niya, yung durable niya. Yung ginagamit kasi namin talaga, class A, tsaka keyboard. Mas mataas pa sa class A. Kaya yung price talaga namin doon, na binigay doon sa unang quotation, talagang napakamahal. Kaya ngayon, kaya ako pumunta dito ngayon sa mismong branch nila para makita yung materials na ginamit ng dati ng supplier, di ba? Para matapatan natin or magkasundo sa presyo base dito sa kung ano yung dati nilang ginawa. Kasi hindi naman kasi talaga nagkakalayo yung presyo namin ng mga printing services. Depende na lang kung may VAT, yan, may mga VAT sila, 12%, doon naman kami nagkakaiba ng presyo. Ayan, tinignan ko yung quality nung print. Pare-parehas lang naman sila. Pare-parehas. Ang pinagkaiba lang dito ay yung kapal nito. Pagdating dito sa gondola nila, yung signage dyan na gondola, ay manipis. Nasa 2mm lang yan na Sintra board na merong laminated na mat na pinindot ko kasi siya. Pag sinabing class A, class C, ito, mga nasa class A. Iba-iba. Ito class A to. Ito ang class A. Yung halos hindi mo siya mapindot. Meron kasing sobrang lambot na kahit hindi ko gamitin ng kuko, ay yun talaga. Pero goods to. Nasa class A, class B. Doon naglalaro tingin ko to ha. Pero okay naman siya kasi 5mm. Yun ang kagandahan dito na kahit especially doon sa malalaki, mahaba, 5mm ang ginamit dyan. Kaya medyo okay goods. Napansin ko lang talaga dito yung pagkaka-durable ng sticker, medyo nagkaka-problema. Ewan ko lang kung anong ginamit ng sticker dito. Pala dito American Bazaar. Yan. American Bazaar, ano ba ibig na American Bazaar? Siguro lahat ng mga item dito ay related sa American brand, American product or mga product na merong nakikita rin or ginagamit sa Amerika. Yan. Kaya yun yung bigyan ko rin ng idea about kay American Bazaar. Tapos kay Japan Home naman, yun. Sinabi ko na sa lahat ng ginagamit sa Japan. Ayan, durable. Pakita ko sa inyo. Ayan. Kita nyo ba? Ayan, made in Japan yan. Made in Japan. Yan yung sinasabi ko sa inyo na made in Japan. Pag nilaglag mo talaga, hindi yan mababasag. Yung ilan ha. Hindi ko sinasabing lahat pag nilaglag, mababasag. Pero yung quality talaga niya, pagdating sa pulido ng pagkakagawa, Japan na Japan talaga. Itong Japan Home Center. Hindi sa kinakampihan ko to ha. Pero kasi nahawakan ko lahat ng mga produkto dito.
Kaya alam ko talaga yung quality na meron dito sa Japan Home Center na to. Ano ba meron dito sa loob ng Japan Home Center? Bigyan ko kayo ng idea. Meron sila dito mga halos kada ginagamit sa bahay. Ayan, para meron kayong idea. Ginagamit sa bahay, housekeeping, storage organizer, yan, lahat ng klase. Ayan, hanger. Ayan, ito lahat sila dyan. Binigyan ko kayo ng idea, mga car accessories. Ayan, bigyan ko kayo ng idea, mga car accessories. Siyempre, galing tayo dito, dapat alam natin. Kaya, pinayagan naman tayo mag-video dito, kaya okay lang tayo sa labas ng bawal, baka may-ari tayo na security guard. So, yan, kitchen. Mga kitchen accessories, marami dyan. Bathroom. Ayan, nag-iimay sila, ma'am. Napakasipag nila, ma'am. Ayan, drinking bottles. Ayan, drinking bottles. Marami, napakadami dito, no? Subok na to, gumagamit talaga ako ng mga item dito. Mahilig kami bumili talaga dito, lalo especially pag may mga bagong item yan, nakabang kaming mga empleyado dito, aminin. Kung galing kang Japan Home Center, kapag may mga bagong item, tinatabi nyo agad sa stock room. Yan, may mga stainless din sila dito, stainless steel na Japan. Lahat ng ginagamit sa kitchen. Saka bigyan ko kayo ng bigyan ko kayo ng idea dito sa kitchen. Sa kitchen, meron kayo makikita dyan nakakaiba. Yung mga hindi nyo pa nakikita na ginagamit dito sa Pilipinas, na ginagamit sa Japan, ay meron dito. Yan, kung mahilig kayo mag-bake, gawa na sushi, nandito lahat, mga accessories yan, katulad nito. Sushi roll, yung yung mat. Yan, paso, garden, bags, mga Hello Kitty, kung mahilig ka sa Hello Kitty, di ba? Wala na yung kapal na mukha natin, di ba? Ikaw, meron sila ditong Tupperware, di ba? Tupperware. Ito Tupperware nila dito, meron din ditong hindi lang made in Japan, made in Korea. Yung brand, ito quality talaga to. Good and good na brand. Para siyang lock and lock dito sa Pilipinas, yung quality nito. Storage, mga Tupperware. Yung Tupperware, plasticware, nandito lahat. Ano pa ba? Ang mapapakita ko dito na hindi ko pa nakikita. Ito, mga glassware, meron sila dito, mga glassware. Ginagamit ng mga kusina. Yung mga glass na dito, may mga base din. Ceramic, yan, mga ceramic. Meron din sila ditong teapot. May hilig sa tea. Mga teapot. Stationery, meron din. Mga lining, wallpaper, yan. Usong-uso dito. Mga soap, hand soap. American Bazaar. Uy, babag. Stationery. Ito, mga car accessories pala. Hindi ko pa napapakita sa inyo. Mga car accessories, electronics, ayan, meron sila dito. Mga cars, bikes, accessories, meron din. Basket. Ito, mga electronics nila meron din. Yan, mga electronics na earphones, batteries, kompleto rin sila. Yan. Tsaka mga pagkain pala, hindi mawala yung mga pagkain. Dahil ba? Tabero. Ano ba? Mga juice. Kunti na nga lang mga wine. Juice pala, dito wine. Yan, mga tinapay, meron din sila. Lloyd, tea. Tabero, meron din tea dito. Ano ba tawag dito? Basta tea. Yan. Ang konti ng foods yung ngayon dito. Yan. Ito yung counter nila sa Iniges. Ayan. Yan, para makita niyo yung presyo. Ako na yung presyo meron dito sa loob. Presyo na meron dito, pinakamura 28 pesos. May 28 pesos na pala sa dito. 38, 48, 68, 98, 108, 138. The rest, yung mga high value nilang item yan. May promo yan. May promo pa rin ba kayo dito? Pag naka-worth 1,000, 88 pesos. Yun, meron pa rin pa pala silang presyo dito na pag naka-worth 1,000, pag naka-worth 1,000, 2,000, 3,000, yung mga item nila na mga worth na ganong, mga worth 188, 288, 388, 588 ay magiging 88 pesos na lang kapag nagkaroon kayo ng pag nakabili kayo dito ng worth 1,000, 2,000, basta mga high value or 1,000 yung nabili nyo, meron kayong promo dito na ma-avail na pwede nyo makuha na 88 pesos na lang yung mga high value nila. Yun, napabenta na tuloy ulit ako dito. Siyempre, alam natin yung nito istorya nito iniiwasan ko lang na makahagip ng mga customer dito na para sa privacy na rin nila. So yun, natapos na tayo na i-check lahat, nakapag-promote pa tayo, no? So, first time ko itong ginawa simulan nag-content ako, medyo nagkaroon na ako ng lakas ng loob, kung pala na yung mukha, syempre, diba? Nahihirapan pa akong tumingin sa camera kasi ito pala yung camera. Bakit? Yung mong tumingin dito. Ayan, so, tsaka iba yung ambience ng camera dito, kahit mumurahin lang yung camera ko, diba? Ang pogi-pogi ko dito, diba? Yun lang. So, balitaan ko na lang kayo kung ano yung magiging resulta na pagpunta ko dito. Hindi ko to sinasabi na makukuha ko pa yung project na to, pero sana isa ako sa mapalad na makuha to. Kung hindi ko na makuha, at least na-experience ko, diba, na naigala ko kayo dito sa store nila. Tsaka yung feel ng confidence ko kung paano mag-content sa labas, nasusubukan ko na hindi ako nahihiya kapag may nakikita akong mga tao sa paligid ko. Walang kwenta lang. Pinabaliwala ko na lang, diba? Yun yung isa sa kagandahan dito, yung experience na ginawa ko dito na kung paano ako magbigay ng
value at paano ko ginagawa ng paraan paano maging makapagserbisyo ng maayos dun sa mga kliyente ko na nakakasalamuha na kasi yung plano ko naman talaga sa negosyo ko, no? Yung magkaroon ng long-term partnership sa mga client ko at mabigyan sila ng quality pero masasabi nating afford kasi sa mga client ko naman kasi talaga na hindi naman talaga lahat sila pag binigay mo yung presyo nung item namin na sa isip kasi namin talaga yun yung pinaka-quality na kaya namin ibigay sa kanila na hindi talaga kami papahiya pero syempre hindi naman lahat yun ay affordable ng mga kliyente ko. So ngayon nag-a-adjust kami. Sabi ko na lang sa client ko, sige ma'am, tignan natin yung mga possible na pwede namin gamiting materyales na hindi naman mapapahiya kami pagdating sa quality tsaka mabibigay namin yung quality na kaya namin ibigay sa inyo na kahit mag-adjust kami ng presyo ay hindi maapektuhan. Maapektuhan pero hindi namin maibibigay yung mismong high level ng quality na gusto namin ibigay sa inyo. Kasi yung isip talaga namin kapag nag-quote kami talaga, once na nag-quote sila kung ano yung pinapa-quote sa amin na item or product or services na meron kami, talagang binibigay agad namin yung quality talaga. Kasi syempre, ang pangalan ng company namin nakataya dito, saka ang pangarap namin sa kumpanya namin talaga ay maging isang kilala na printing services dito sa Pilipinas. Hindi lang dito sa Pilipinas, tsaka sa ibang bansa. Syempre, mataas ang pangarap natin. Mangarap man lang tayo. Syempre, taasan na. Yun lang. Ano ba? Marami ba ako nasabi? Yun lang siguro ang ano ko sa inyo. At least, binigyan ko kayo ng idea about sa larangan na meron ako ngayon, kung ano yung mga na-experience ko ngayon. Na-share ko sa inyo. Sana may natulong kayo sa mga ginawa ko ngayong araw, no? So, yun lang. Maraming salamat sa pagsubaybay ngayong araw. Japan Home Center.